So tugutin ko ninyo aning katapusang sermon ako nining tuiga, continuation atong giwalin ako atong niaging Domingo before ang 25. It's about sa observable conduct of having learned Christ. Kanibang mga gawi ba pamatasan nga resulta o nagakadayak o nagakakita nato sa dihang ato yung nakatunan o nakailagid ta kang Kristo mga igsoon. Ang atong text, same lang gihapon, Ephesians 4:17 down to 32, pero karon mag-focus na lang ko in verse 26 down to 28. Pero magbasa ko na sa 17, ingon si Pablo, "This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk in the rest of the Gentiles walk, in the futility of their minds, having their understanding darkened, being alienated from the life of God, because of the ignorance that is in them, because of the blindness of their heart, who being past feeling, have given themselves over to lewdness, to work all uncleanness with greediness. But you have not so learned Christ, if indeed you have heard him and have been taught by him, as the truth is in Jesus, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust, and be renewed in the spirit of your mind, and that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness." Ang bakbenta sa 26 ngadto sa 28, "Be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your wrath, nor give place to the devil. Let him who stole steal no longer." 28. "But rather let him labor, working with his hands, which is good, that he may have something to give him who has need." Ingon pa ni Pablo, busa, kung masuko ka mo, ayaw ka mo pakasala, o ayaw o tuguti nga salupan sa adlaw ang inyuhang kapungot, nor hatagag luna ang yawa sa atong kasing-kasing, o siya nga nagapangawat ay nagpangawat apan maghago siya, aron nga nasa ikahatag ni atong mga nagkinahanglan mga igsoon. Nabay usa ka istorya kabahin ning usaba ka gay o usaba ka feminine nga laki, medyo bayot ba nga natagam na o napuno na aning mga bully o kaning mga tao ba nga sigig pang himaraot sa iyahang kahimtang tungod lagi kay bayot lagi siya. So mo niyang gamay nga hinubay sa iyahang kinabuhi igsoon tungod lagi kay bayot siya. So nayo sa kagamay dalan paingon sa ilahang balay nga kada adlaw maagi siya ng dalana damay mga standby. So katong mga standby, every time nga moagi siya ginabuli siya nga bayot. And then napuno na gyud taon siya. So out of anger and annoyance, kay maglagot ba yung kaning ibuli. So kanina yung gihinga person, nangita siya pamagi, unsaon nga mapaundang ang bully. Unsaon nga mapastop niya sila sa pagbuli sa iya. So niabot siya ang hunahuna nga magpalit siya iro. So nagpalit siya ko sa kairo nga bully gihapon, American bully. So sa alan pa lang isog na gyud kay ila pa mo American bully nga ero kana bitaw isog kayo nawong gabakang-bakang laglakaw nga maskulado kay nga ero no mo na ang American bully og mga guard gyud na sila. So ang iyang nasa yang hunahuna nga kaning iruwa ako ning i-train, ako ni siyang bansayon kay kung mo sa sunod kung ilaha kong ibuli kinilang iro nako mo'y bahala nila. So pilay dagan sa istorya mga igsoon, ang mga standby na tingala sila kay kadtong maong bayot lagi nga ilahang ginasaway-saway o ginabuli, wa na miagi sa mong dalan sulod sa pipila ka mga bulan. So natingala sila kay wa naman sila ginatripan. Tuod ay katong bayuta, nagpalit na dahil iro o iyahang gitrain.
Gitrain gid niya, gibansay gid niya pag-ayo mga igsoon. So isang adlaw, nigawas na rin itong maong bayuta, uban sa iyahang pinaka-nindot nga outfit, pinapuok, pinasiksik, pina-spaghetti, blood nga buhok, kaya siya kagi. Dala niya yung iro nga pangalan Tyson, ngalan palang daan, isok na kaayo. Tyson good, mamaak na guna, tao gali, mamaak, iro pagkahak. So, giguyod niya rin, barako kang iro, isok kayo ba? And then, agi sa dito, so ang mga standby, murag tahado magbuli sa iya kay, kuan lagi ba, kanang nairo bit-bit, huwag man sila kapugong igsoon. Igo naka mga few meters gikan sa paglabay niya sa mga standby. Ang mga standby wa gyud kapugong. Nangatawa sila pag-ayo o gibuli na pud siya. So ingon din ang bayot nilingi siya balik sa ilaha ingon siya, Tyson, it's payback time. Panahon na ni nga mobalos ko sa ilaha. So kabalo mo siyang gibuhi, iyahang gibuhat igsuon. Iyahang gibuyan ang iro. O gitasmagan din ang mga standby o mingo din ang iro o aw! Aw! Kaya ang iro bayot man po di ay. Natakdan sa iyahang trainer. Kaya ang trainer bayot man, ang iro na bayot po mga igsoon. Muna nga sa kinabuhi nato, kung kinsa gyud ang nangabansay nato, muliwat baya gyud ta. Amen. Kung asa ta nagakat-on, muliwat ug muliwat gyud ta mga igsoon. Since kitang tanan, we know Christ and we have been discipled by Christ through His Word, muna expected ka nato nga magkinabuhi sama gyud ka Kristo. Amen. Og niya ang padayon sa akong sermon regarding sa observable conduct of having learned Christ. Una, kining anger and wrath management. In verse 26, ingon, sa 27, ingon si Pablo, be angry and do not sin. Do not let the sun go down in your wrath, nor give place to the devil. Ang kasuko po is an expressing of fixed anger. Kana bitong na mga butang nga ginakalagutan na gud nimong daan to show settled opposition. Ang wrath naman, an irritation that is provoked. Kana bitong nagakairita ka tungod kay nahagit ka ba? Or exasperation, slowly built up, provocation. Kanang hinay-hinay nga nagakasuknuran nga kasuko mga igsoon. Ang anger o ang wrath dili na pariha apan synonymous kana sila. Tungod kay ang anger kung sa Bisaya is ang kasuko o ang wrath is ang kapungot. Dili na sila pariha pero daw susama mga igsoon. To be angry, ang pagkasuko is not sin. Amen. Kung masuko ta, dili na sala. Pero kung dili na to ma-brattle, dili na to matimunan, dili na to masubdue, with proper precaution, pwede nga mulid nato ngadto sa sala mga igsoon. Amen. Pwede nga mahatod nato or cause us to sin. Okay nga, it is okay to be angry. Tungod kay, mao kanang atong tawhanon nga pamaagi sa pag-ekspresar sa mga butang nga wa nato giganahan. Sa mga butang nga dili nato buot, dili nato gusto, o sa mga butang nga ato bang ginakalagutan mga igsoon. Kitang tanan, we get angry kung may usang taong mudul nato, laparuhon lang tagkalit without reason. Kinsa ba dili masuko ana? Masuko ka oy. We get angry mga igsoon when somebody insult us. Kung may usang tao insultuhon ka, ibelethal ka, pakaulawan ka, kaya wala mga reason nga mag-vindicate anak nga mong buhat mga igsoon. We get angry when a robber breached our house and stole our valuables. Amen. Di ba, masuko man ta kung ang atong balay lungkabon, ang atong tindahan lungkabon, o kwaon tong atong mga hinaguan, igsoon, masuko taoy. Amen. Tungod kay mga settled o mga
fix na nga mga butang nga di nato gustong ganahan. Mao na nga kung kana nga mong butang nga matandog, masuko yun ta mga igsoon. Ako ganahan kaya ko og tanong, ganahan ko magatiman og tanong. Mao na nga it angers me kung makakita ko nga ang buwak na nadaot, ang buwak na samad, ang dahon gigisi, maglagot ko eh. Ako kung nang giatiman, gihaguan ako, it angers me. Amen. Maglagot ko ana. It angers me sa dihang ang balay gubot, maglagot ko ana, kana bitawng dili plaster ang balay, magsumbagay ang mga magsumbagay ang mga hugason, magsumbagay ang mga bulingon, maglagot ko. Kinsa ba di maglagot ninyo ana? Makita siguro tanan no. Maglagot ko kung dili hanay ang balay, dili order ang balay, maglagot ko ana mga igsoon. Maglagot ko kung ang akong duhang laki mag-away. It angers me. Labi na magsinungugay, grabing katawa, taon-taon, ang usa ni-report ni hilak na. Pa, si kuya, ingana, ingato. Masuko ko eh. Normal na nga ginabati nato mga igsoon. Ang ako pong asawa, masuko siya. Kung iyahang duha ka lalaki, pukawon sa iyong buntag, dugay kayong mamangon. It angers her mga igsoon. Pukawon nimo sa iyong buntag, mata na mo kay mag-eskwela. Opa, piting dugaya, mamangon. Imo pang pugson, mukaon, masuko eh. Kinsa may mga inahan nga di masuko anak. Di ba, makarelate man tagtanan, mga bitaw na nga buntag sa'yo, mga mama, tuwa. Ni taas na ang tingog mga igsoon. Kita nga mga ginikanan, we get angry. Sa diyang atong mga kabataan, hang out sa ilahang mga friends, dayon wala pagid mananghid nato ba? Nilaag nga wa mananghid, dayon worse, nag-uli nga hubog, murag ako sa una, sibat-sibat, dili mananghid mo, lakaw gikan sa balay, then pag-uli mga igsoon, nanimahong bino. Yan usahay, kay siradaan man ang among balay, so na ako'y secret nga passage. Wagad kabalo akong inahanan, nag-amahan lagi ko'y gamay, agihanan kay yagpis man ko sa unang lawas, so makasuksok yun ko dito. Pero malagay pagkabuntag, tuwa, kasaba ang gihiaguman mga igsoon. Kitang tanan, we get angry, tungkol kay, may nagkakakita man ta nga obvious nga corruption and politicking sa atong current nga government karon. Amen. Makita nato ang dayag nga corruption sa gobyerno, makita nato ang dayagan nga pangpolitika sa ato ang gobyerno, masuko tayo, maglagot ka, maglantaw. Mabitaw na nga mamina ako balita, maglagot ko, manika, sus, di lang sa kong magsigig tanaw balita karon. It angers us sa dihang makakita taw usa ka blunders. Kana bitaw tawo maupay sad-an, maupay nasuko. Kabantay ba mo anak? Siya pa'y saipan, siya pa'y isog. Mga taong mga blunders, mga igsoon. Naghang kung makita ka ng term nila nga mga kamuting nga drivers o riders, siya pa ang out of lane, siya pa ang wala sa linya, siya pa ang nakabangga, siya pa ang isog. Maglabot ka, maglantaw, anak, nga klase nga mga tao, mga igsoon. Kita, ingon nga individually unique nga person, daghag mga butang nga siguro nagapalagot nato o kanang butang nga maybe wala pud na nagapasuko ngadto sa uban and vice versa. May butang nga makapasuko nako nga dili makapasuko nimo. May mga butang nga makapasuko nimo nga posibleng dili pud makapasuko kanako mga igsoon, but sa kinatibuk-an may mga butang gyud sa kinabuhi that anger us. Amen. May mga butang sa kinabuhi nga maglagot gyud ta. Ako maglagot ko kung si bisag kinsa magamit sa kong toothbrush. Tingnan imong tapad, ikaw okay na ba kana? Hula-hula imong to. Maglagot ko ano ayaw ako maning gamit. It angers me mga igsoon. But unsay no ni Juan, be angry kung masuko man ta mga igsoon,
no matter what anger us. Daghaman siguro mga butang nga pwedeng mo trader sa ato ang kasuko. But hinumduman nato sa giingon sa pulong sa Ginoo. Be angry and do not sin. Amen. Be angry, but do not swear, and speak an intelligent word that may leave a lasting wound in somebody's heart. Kung masuko man ka, kasuko lang, ay pamalikas. Amen. Kung masuko ka, kasuko lang. Pero ayaw buhig mga pulong nga mo, bilin og sakit, labaw pa ka sa sumbag, sa kasing-kasing sa taong nakadugo. Amen. Kasuko lang, pero ayaw pagpakasala mga igsoon. Amen. Be angry, but do not act like a judge. Usahay na suko ta sa gobyerno, kasuko lang, pero ayaw og paghukom nga murag mas maayo pa ka kaysa nila. Kung masuko man ta, be angry, but do not be a judge. Be angry, but do not be prejudiced. Be angry, but watch your own word and action closely. Amen. Kung masuko man ka, kasuko lang, pero bantay ang imong pulong, bantay ang imong buhat, nga dili ka makasalak, mga igsoon. Amen. Daghag butang nga makapalagot nato, daghag mga butang nga makapasuko nato. Mao na ingon ni Pablo, be angry, but do not sin. Amen. Usahay kita masuko ta, pero out sa atong kasuko tuwa nagpagawas na sa mga very sensitive nga mga butang. Nga usahay nagbilin og sakit nga mga pulong sa pagbati sa mga nakadungog mga igsoon. Be angry, but watch your word closely. Be angry, pero bantay ang imong buhat nga dili ka makasala mga igsoon. Amen. Ang kapungot naman, o ang wrath, is an slowly built up na provocation. Kanang hinahinay nagakatigom ba? To the extent nga masukok na dahil o maglagot na dahil ka mga igsoon. There are actions and deportment that provoke us. Naman ko yung mga gawi, mga buhat, sa uban nga tao nga hinahinay makapalagot nato mga igsoon, which slowly accumulate pressure within. When it can't be contained, just like a volcano, it suddenly explodes. Mura bitaw bulkan nga hinay-hinay nagakatikom ang iyang pressure. Pag di na kayang i-contain, sa kalit lang mubuto na dahil mga igsoon, bringing harm and damage to its surrounding. Nagdalag kadaot sa nagpalibot niya. This humanly wrath becomes a devil's place. O kinidayang tawhalo na itong kapungot, mo din nahimong luna o dapit sa yawa mga igsoon. Maka-remember ko way back sa akong high school life, na ko isa ka high school friend nga kababata gid nako ba. Magdungan pa migdulag Julin, kanang sana lastiko, mamay uso sa una, luthang. And then kining akong childhood friend, ano ni siya kanang tungod kay murag na spoiled ba. Kada adlaw iya akong hilig bitaw mang kulit, hilig mang bully. O halos everyday makita mi, sigyo na siya pamikil ba sa lain nga istorya. Sa rason nga mas taas siya kaysa nako, dahil mas maskulado siya kaysa nako. To the extent nga dili na nako kaya i-bear ang iyahang pambuli. To the extent nga murag napuno o napura na pugko ba. So akong gibuhat igsoon suddenly, uban sa kanang tibuok nimong kusog, ako din siyang gisumbag ug naigo ang iyahang naong. Diba? Siyempre, paunhanay ramo ko ng isog. O since atong nga incident mga igsoon, ang amo ang panag-amiguhay dili na gyud sama sa una. Nagyoy gap, na nagyoy samad, na nagyoy mansa mga igsoon. Kitang tanan, we are mandated not to let the sun go down on our wrath. Gingnan kita sa Ginoo ngayon, tuguti nga sa lupan ang imong kapungod.
Tungod kay, for this becomes a devil's place. Mahimo kining luna o dapit sa yawa, mga igsoon, bringing harm and potential unreversible damage sa atong kaugalingon o ngadto sa uban. Magdala siya ba og posibleng kadaot nga kamahayan nato for the rest of our life. Pwede siyang magdala og kadaot nga dili na gyud nato mausab ang damage, mga igsoon. Daghang mga relasyon are being severe. Daghang mga relasyon nga nangamatay, nangadaot, for accumulating wrath within sa kasing-kasing. Daghang mga heartaches and emotional pain nga atong matrace nga to sa person's wrath, nga atong masubay nga to ba sa kapugot sa tao. When the pressure is great, so is the impact. Diba kung ang pressure, kusog na gyud kayo, mauman po ang posibleng buto anak, mga igsoon. So aron nga i-minimize nato o ma-avert nato ang damage caused aning pressure tungod sa kapugon is to loosen the pressure within the day. Amen. Mura bitaw pressure cooker para nga ma-unleash ang pressure imong pahungawan, di ba? Mao na ang idea, mga igsoon. Kita as Christian, ingon nga mga Kristohanon, we get angry for valid personal reason. Valid man ang masuko ka kay gigamit sa lain nga tao imong toothbrush. Valid man ang masuko ka tungod kay wala gihipos ang higdanan. Valid man ang masuko ka kay wala girespeto ang imong boundaries, mga igsoon. Amen. Balit man ang masuko ta tungod kay naghugaw-hugaw ang mga kabataan. Balit man ang masuko ta tungod kay gibuhatan tag dili mao, mga igsoon. But anger is not a vindication of sin. Pero ang kasuko dili na naghatag nato pagtugot nga mahimong okay ang makasalak, mga igsoon. Amen. Ang kasuko, wala na magtugot nga okay nga masuko ka o okay nga sa imong kasuko, mabuhat ka dili mao, mga igsoon. Anger is not sin, but it can lead us to sin if not subdued. Amen. Ang kasuko, dili na sala, pero kung dili nato mapunggan, dili nato makontrolar, mohatod nato, mga igsoon, ngadto sa sala. Wrath, we neglected for personal convenience, becomes a devil place that may lead us to possible irreversible damage. Kaning kapungot, mga igsoon, usahay, ato lang ikimkim, kay murag ganahan ta magkimkim, ana ba? Apan sa pikas nga bahin, nagakahimo na siyang dapit sa yawa, nga rin sa atong kinabuhi, nga posibleng mahatod sa mga butang, nga mas grabe pa, mga igsoon, mga kadaot sa kinabuhi, nga usahay lisod ng i-repair, lisod ng i-fix, lisod ng i-mend, lisod ng i-falsify, mga igsoon. Sa pikas naman nga bahin, letting go of wrath within the day is a wise and beneficial. Amen. Kayuhan nato kung ato ang i-let go kanang ato ang nagaka-accumulate nga kapungot sulod sa kasing-kasing. O usa kana ka manggialamon nga tikang, mga igsoon. So, let us be angry, but keep in mind not to sin. Amen. Kung masuko man ta, hinumdumi ayaw gyud og pakasala. And do not give the devil a place in your lives by letting go of wrath within the day. Mo na nga ayaw tuguti ang yawa nga may luna sa imong kasing-kasing. Mo na nga ayaw gyud og pasalupi sa adlaw ang imong kapungot. Amen. 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 O na nga kung naay mga isyu labi na sa magtiayon, i-settle gyud within the day. Ayaw nagpaabtik buwan, ayaw nagpaabtik tuig, ayaw nagpaabot og lahi nga Pasko ay magpinasayloay. Amen. Kaya it becomes a devil's place, mga igsoon. Ikaduha, kaning generosity.
Ingon niya 28, let him install still no longer, but rather let him labor working with his hand, with what is good, that he may have something to give him who has need. Katod ako ng mga nangawat ay nagpangawat, kundili maghago na uban siyang kamot, aron nga nasay kahatag niatong mga nagkinahanglan, mga igsoon. Ang pagpangawat sa Bagong Testamento gihulagway kana as an act of taking something that does not belong to you. Kanang nagkuha bitaw ka nga dili imuha, often with an implication of doing it secretly or deceitfully. Nga imuha sang gikuha sa sekreto o sa limbong nga pamaagi. Immoral and ethical violation against God's commands. Pagbatok kini sa moral o sa kasuguan nga iya sa Ginoo. O associated siya with greed, dishonesty, and a lack of faith in God's provision. Nga kanina ang mangawat ta, nagpakita ka na siya sa pagkahakop, nagpakita na siya nga dili ka honest, o ingon man nagpakita na nga kulang og pagtuo nganha sa provision sa Ginoo, mga igsoon. Ang pagpangawat daghan siya naong. As long as a person is taking something, as long as ang usang tao nagakuha siya sa butang nga dili belong sa iya o giha ka ng ginabuhat and it is deceitful or sa dishonest nga pamaagi. Kung iha nang gakuha siya butang sa limbong o sa dili honest nga way, it is considered, mga igsoon, as an act of stealing. I-consider siya sa Bible, ingon nga buhat sa pagpangawat. Kung naipipilang example nga but na akong i-present this morning, una, kining exploitation. Kanang buhat o action sa pagtratar nimo sa bang tao unfairly, aron nga makabenepisyo ka sa ilahang hago, mga igsoon. Verse 2 Peter 2, 1-3. Usa sa mga example ani kana bitaw atong gina-overtime ang tao and underpaid gihapon. That is an act of stealing. That is exploitation. Imo silang ginapatrabaho, patay-patay nga trabaho, pagkahuman pangayoon lang ang hago. Ginapa-overtime, hangtod nga ang overtime, underpaid gihapon. That is considered as exploitation. It means imuhang gikuha ang dili imo sa limbungaros nga pamaagi nga di nakabenepisyo ka silang hago nga sila wa kay giuli nito nila. Exploitation. Extortion. The practice of obtaining something, especially money, to force or threats. Kana bitang imong ginahulga ang uban para lang makapangilgil ka o makapangayo ka o kwarta o maka-obtain ka o kwarta gika nila. Example ani ka ng mangutong o mangilgil ka sa imong isig ka tao just to obtain money. Extortion. Ikatulo, oppression. In Proverbs 14:31, oppression is a malicious or unjust treatment or exercise of power over a group or individuals, often in the form of governmental authority. Kanang imo bitaw ginalupigan ang uban, imo ginadaog-daog ang uban, kay naka sa otoridad, naka sa katungod. Pero ikaw ang gabenepisyo o dili sila. Imong gina-oppress ang mga tao. That is another kind or another form, mga igsoon, sa pagpangawat. Ikaw pa, defraudation. In Leviticus 19:13, basahin na kayo niya. Do not defraud or rob your neighbor. Do not make your hired worker wait until the next day to receive their pay. Ang defraudation po, kanang imuhang gibunggan ang sweldo sa uban nga mga tao ba? Kay imo sang gigamit. Although na ka ikabayad, pero wa nimo gihatag, kay imo sang gigamit, mga igsoon. Usahay mo ni ang trabaho sa mga dagko nga mga negosyante. Nanay ikabayad sa gibaligya nga tanong, pero gipunggan nila
Sige, sunod buwan na lang takabayaran, pero naago ikabayad. Ang purpose nila, para nga katong kwarta, nga dili naman unta to ilahapang mapaaruli mga igsoon. And it is an act of stealing, according to the Bible. Imuhang ginahold ang kwarta o ang property nga dili imo, aron nga maka-benepisyo pagyukagdugang. Depredation. Napabata na igsoon. Next, default. Fail to fulfill an obligation, especially to repay a loan or to a payer in a court of law. 13, Romans, ingon niya, give to everyone what you owe to them, pay your taxes, government fees to those who collect them, and give respect and honor to those who are in authority. One way po of kanang stealing is this, according to the Bible. Una is not paying our tithes. It is an act of stealing. Rob, pagaling kay gamit sa Bible nga third. Not paying our tithes, not paying our taxes is considered stealing. Muna mga Kristohanon, gina-challenge kita, mobayad kita sa ato ang buwis. Amen. Bayad kita sa atong taxes. And then, intentionally not paying deeds o not paying dates or loans. Kana bitaw ang inaimong tapat kanang di ta mo bayad og utang. It is considered stealing. Intentionally nga dili mo bayad og utang. Napabata diha. Mao na nga dili maayo sa Kristohanon nga maayo lang mangutang, dili mo bayad. Tungod kay pagpanikas man ka na. It is an act of stealing, mga igsoon. Huna-huna nato ang pagpangawat katong ng lungkab, huna-huna nato itong pagpangawat katong nanulis. No. Usa lang na sila. Pero part po sa pagpangawat, because pagpangawat, it is an act of dishonest and deceitful ways nga makabinipisyo ka sa uban. Amen ba? Amen. Napapatadiha mga igsoon. Basin og inyo na pong padunggan-dunggan ninyo hang katong nakautang ninyo ha. But this is the word of God says. Default, and then corruption. A dishonest and illegal behavior, especially mga igsoon by powerful people, nga maka-obtain sila o benepisyo gikan sa ilahang mga ginsakpan. Ingan ang Bible in Micah 7:3. They've all become expert in evil. Corrupt leaders who demand bribes, kanang nagpabayad. The powerful rich make sure to get what they want. Sa atong kinabuhi, daghan magnawong ang corruption. Usahay, it starts sa balay. Kanabitang sa mga bata nga dili iuli ang sukli, that is an early practice of corruption. Manakong mga nagkinapadlong yun ako na. Sukli, asaman. Kaya usahin yung mga bata nato, suguon nato, na print and handling. Kabantay mo? Wala ba ito sa sabot, pero suguon mo palit. Pag-uli na, tapyasan na ang sukli. Usahay, di magsaba nga na sukli. Kaya na may mga ginikanan nga malimtanon po. Usahay, it is an early act of corruption ba? Dili iuli ang sukli or dili itukan ang tinuod nga halins or kita sa butang nga gibaligya mga igsoon. O usahay, common kani sa mga dicer. Dili itukan ang exact nga price para makaginansya, makaigo o igo-igo. It is an act of stealing, mga igsoon, because it is a form of corruption. Napapatalihan. Amen. Stealing is an act of taking something that doesn't belong to oneself. Walang pagpangawat. But deceitful and dishonest, palayo ko son, dishonest nga pamaagi. And it becomes indifferent disposition, such as exploitation, extortion,
oppression, depredation, default, and corruption. Daghag nawong ang kawat mga igsoon. A practice that is ongoing and prevalent sa mga kasimbahanan maski sa panahon nato karon mga igsoon. For which the Word of God reprimand the believers to stop practicing it. Maning ng Bible, mga magtutuo, undangan na gyud nato ni. For which the Word of God reprimands the believers to stop practicing it, for it doesn't fit the calling of God. Kadili ka na haom, dili ka na igo sa tawag sa Ginoo kanato. And those who practice it will not inherit the kingdom of God. Ingat pa si Pablo in 1 Corinthians 6:6-11. Kaya siya nga nag-practice nini, dili gyud makapanunod sa kingharian sa Ginoo. Those who steal are called thieves, who are takers and not givers. Mao ni sila. Gusto lang pirmi nga makakuha o dili gyud mohatag. Instead, kita nga mga converts, kita nga mga believers are to practice generosity. Amen. Which is the virtue of giving freely good things to others in a cheerful, willing, and non-reciprocal nga manners. Kana bitaw muhatag ka nga bukal sa imong pagbati, muhatag ka nga malinawon, o muhatag ka nga wala kay gi-expectar nga balos o return mga igsoon. Amen. Dili bitaw nang muhatag ta para makautang kabubuton sila dili oy. Naghatag ta tungod kay mao kanay dikta sa Ginoo. Naghatag ta kay ato ang Ginoo manggihatagon man pud kaayo mga igsoon. Amen. Ang ako mga pagampo nga kining mong mga butang nga atong ma-practice tungod kay mao kini ang haom sa Kristohanong kinabuhi. Ingnan na imong tapat nga di na ta mangawat. Daghag nawong ang kawat igsoon kung inyong lantahan ang Bible. And then mahimo na tang manggihatagon, let us be generous, dili lang sa kwarta, let us be generous with our time. Amen. Daghan man tag pwedeng ikahata. Let us be generous with our help. Let us be generous with our valuables mga igsoon. And then sa pikas nga bahin, mahimo putang mga tao, mga igsoon nga kabalo mo manage sa atong anger. Kabalo mo manage sa tuang kapuan. Amen. Napapa mo diha.